Morning with a friend. Morning with a friend. AWR 360. Blessed morning mga ka-360. Happy midweek Adventist world. Live naman kita diri liwat sa Morning with a Friend. Kaupod gihapon nyo ka-360 Brian Lacson on this Wednesday morning, March 6, 2026. 2026. Abansin doon ka tuwig ba? 2024 gali Wala mong gadali, gini ka madugangan edad ko. So 2024 lang danay mga ka-360. Blessed morning sa inyo. Welcome from Let's Pray Negros going to Morning with a Friend. You are here. Ma'am John Moreto, good morning everyone and happy midweek mga ka-360. Thank you very much for keeping us or keeping connected sa aton nga mga programa diri sa AWR 360 Bacolod. Kumusta tanan mga ka-360? Hindi lang medyo, mainit gid ang panahon sa sining panahon. Mainit gid kayo sa subong mga ka-360 no, kaginot gid kaayo as possible na may panago sa anything may silong or may shade like dalong kahoy, sunod syempre opisina kay aircon. Kagapo no, nag-attend kita sa awarding no sang aton sang akon nga anak in their school. Mayo lang gani kidogin naka-purchase ng school nila sang lagko nga fund sa ilang gabaldon or ilablang program area. At least hindi na amuna kaginot gid, pero sang pag-abot namon nag-run out or nagka problema sila sa electricity nila, naginkuti pa, so batyagan ginamon ng ginot. So grabe gid subong kaginot mga ka-360. Hindi gid pakalipatan nga magdala permi tubig kung may laktan kay arab lang okay lang, pero hindi gid okay. Pero okay lang nga hindi ka makakaon kaysa hindi ka makainom. Much important nga makainom kita sa sini nga mga panahon kay puwerte gid kainit. Maskin magbiyahe lang sa motor mga ka-360, maskin mag-jacket ka pa, kapin pa ugtong adlaw, matyagan mo ang jacket mo ginaplansa. Nga puwerte gid kainit sa pamatyagan. Blessed morning Ma'am Nena Moreto. Comment siya din mga ka-360. Good morning mga ka-360. Happy midweek and God bless us all. Ari man si Ma'am Sayonara Honda Saison. Have a nice day everyone. And happy midweek mga ka-360. Thank you for joining us today sa aton nga programa diri sa Morning with a Friend. Busy ang aton nga AWR Crusade or AWR CDE Crusade dito sa Southern Negros. Blessed morning Ma'am Emeline Mateo Gulfan. Good morning Sir Bry. Have a good day to all. Si Ma'am Emeline subong single. Kay si Pastor Gulfan at to sa Kabangkalan. Isa to sa aton ng mga translators si Pastor Gulfan. Kaupod man sa iba naton sang tatlo pagid nato or duha pagid naton ka administrators. Sila tong mga translators kag nag-assist sa aton nga mga speakers dito sa Southern Negros, specifically sa Kabangkalan, Ilog kag sa Kawayan. Blessed morning Ma'am Helen Reyes. Good morning, happy midweek mga ka-360 and God bless. Thank you. Si Ma'am Helen taga Kabangkalan ni. So dito na sa ila subong area ang aton nga crusade. Mapagawa ta diguro sang sang update. Let me update you mga ka-360 sa aton nga AWR CDE Crusade dito na yon sa Kabangkalan. Kung kumusta to subong. Mabisi-bisi sila to subong mga ka-360. So here is the update dito subong nga panahon. So ara mga ka-360, amo nang mga gakalatabo dito kada gabi nagsugod ini sang Domingo. So nagapadayon dito madamo sa mga nag-attend dito sa aton nga crusade.
Kag madamo nga salamat man sa aton nga Hope Channel crew nga nagapadayon dito sa pag-take sang coverage headed by our Pastor Joy Cantela, nga aton nga station manager, and of course our nga head technician sa Hope Channel Bacolod, of course si Kapaglaom Ayan Banjola. Kaupon man sa aton nga communication secretary si Stephanie Loriezo. So dito na yon, madamo gid nga salamat sa mga nagaugyon dira nga mga kauturan naton. Kag may nasiplatan ako nga iban man nga kauturan miyembro diri sa Bacolod nga mga churches at tuman dito nag-ugyon. So madamo gid nga salamat sa mga hindi taga dito pero nag-ugyon gid sa aton dito nga programa sang AWR CDE or Adventist World Radio Center of Digital Evangelism. Ato to sila subong tanan nga kay Kapaglaom 10 pagyapon na nakapangalan dira na ano ka Kapaglaom Brian. So mo na mga ka-360 ang aton nga lugar dito sa Kabangkalan. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagainugyonan, nagabinuliganay para sa aton nga crusade dito. So hopefully sa mga wala pa nakadto, please join the crusade there. Aring aton nga places sang aton nga crusade dito. Lagid ha. Ari ang aton nga assistant manager sang aton nga AWR CDE si Pastor Jeter Canoy, no? Ang aton ding own from NOC Halin. God bless you all. Thank you, Pastor. God bless you too and have a nice day dira sa inyo sa Kabangkalan. Si Ma'am Helen Reyes nag-watch ako every night. Oh, thank you for joining us. Dira na ang ginatanaw mo every night, Ma'am Helen. It's live from our Kabangkalan Church, no? Sa Kabangkalan Church nato na. Pero sa sini nga mag-abot nga Sabado dira, I think sa Kabangkalan Gym. I will be there assisting our sounds again. Early in the morning mahingagaw ko da apas. Si Ma'am Helen Reyes at may ara man sa Apitong Tabugol Crusade. Yes, may ara. So aring locations sa Carolan, Kabangkalan City, sa Purok Paglaom, Barangay Tabo, Ilog, Poblasyon Kawayan, Public Plaza sa Kawayan, of course, sa Inapoy Covered Court, Inapoy, Kabangkalan City, sa Lower Balikawkaw Court, Kabangkalan City, Apitong Plaza, Tabugon, Kabangkalan City, sa Kabangkalan City Seventh-day Adventist Church. Amo na ang ga-live Ma'am Helen sa online naton sa Hope Channel and AWR with our speaker Makaika Ferry. Next is sa Purok 2, Barangay Bantayan, Covered Court sa Bantayan. Sa Ilog Central Church, syempre sa Ilog ina. Sa Sitio Bulad Plaza, Barangay Salong, Kabangkalan City. So, amo na nga aton mga location. Sa mga wala pa nakakadto dira, please join in sa aton nga programa. Hello, Sir Ricky Senfuego. Happy morning, bro. Thank you, Sir Ricky, for joining us sa ating programa diri sa Morning with a Friend. Kumusta ang COP? Yes, aton nga daw starring subungag daw grabe gid ang kalayo, ang bagbaga, hindi lang baga, kundi gadabadabagid ang paggiyo sang aton nga COP sa simbahan sang aton nga ano na ganit tawag ng Puente Bella Seventh-day Adventist Church. Makasimbagi ko na, hulat-hulat lang. Blessed morning, Flower House! Good morning! Always joining us sa ating programa diri sa Morning with a Friend. Please don't forget to follow, like, and share ang aton nga Facebook page, AWR 360 Bacolod and Hope Channel Bacolod. Please always join to make sure to follow para nga hindi ka mo maka-missed out sang aton nga mga tagsa-tagsa ka mga programa. Today we will be again talking about the faith on fire tungod sang mainiton nga panahon kag tungod nga aton nga bulan subong ginaselebrar as Fire Prevention Month. Kita maga talakay sang faith on fire and for this day about siblings or family.
Okay? Si Brother Ricky Silvigo, by God's grace, kapay pa, masustain. Yes, amen, amen. Prayer is the best thing to do para nga masustain. Yeah. Hopefully masustain. And of course, ang iba naman na churches natin, masunod man. Amo na nga gina-invite ka muna naman mga ka-360 to join every Tuesday and Thursday ang programs ang ating NOC Stewardship Department, an hour of dawn or an hour at dawn via Zoom. Every Tuesday and Thursday, 4 a.m. to 5 a.m. Ang link, gina-post nato na sa AWR 360 Facebook page. So, para hindi ka mo mabudlayan, kung kisa ka budlay, magsige message sa PM. You may also, sa ato na nga posting, sa ato nga AWR, you may tag them, ang inyong friends. I-tag nyo da ilang ano. Usually, sa tagging, sang name, mas dasig nila maano kaysa i-share mo lang sa inyong Facebook. It's okay, i-share nyo man sa inyong Facebook, but also tagging your friends. Ilang nga names. Ang iba na nakita ka muna sa mga may mga miss nga kailangan madamo-damo like sa picture, kay maging photogenic ang bata, the winner of the photogenic na sa mga miss na pwede gina ninyo itag. Kikita ko nag-tagging sila sa mga names sa ilang mga friends sa pagkadamo-damo. You can also tag it on our Facebook. Si Ma'am Linda Cloud, happy watching AWR 360. Thank you. Welcome sa ating programa Morning with a Friend. Now before we go and tackle the topic about faith on fire, about our siblings or family, let's go first and have our prayer. Let's talk to Jesus Christ, our faithful friend. So let us pray. Our most and precious Heavenly Father, we thank thee, O Lord, for this wonderful Wednesday morning that you have given to us. And again, we are here to talk about faith on fire, about the siblings or the family. Lord, bless us today again. Give us the knowledge and wisdom that we may be needed to understand all the things that we are going to talk about today. Lord, keep us guided on whatever we are going to tackle, the topic about faith on fire. Lord, we are praying for the ka-316 kapaglawom of ours nga yara sa ilang mga biyahe, kung di man pakadto, let them be safe until they arrive their destination. Lord, thank you again for all the showers of blessings that you have showered upon us in each and every day. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Sa pagbalik naton mga ka-360, aton na nga pagkatalakayon ang aton nga topiko, Faith on Fire. Diri lang sa programa Morning with a Friend here at Adventist World Radio, Bacolod. We'll be right back after this break, mga ka-360. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. Nagabalik kita mga ka-360 sa ating programa Morning with a Friend. Kaupod gihapon inyo ka-360 Brian Lacson. Before kita magakadto sa topic, we would like to read a comment from Sayonara Honda Saison. Sir Brian, thank you so much sa imong prayers. Akong nga sister, ayon na siya. And praise God for His caring and loving for my sister. She is a retired nurse in Iligan Sanitarium Hospital. She is, or her true name is Naomi Saison Ana. Si Siri nagwangal. Siri, I don't need you. Close. Nag-on gulpi si Siri. Dito liwat. She is a retired nurse in Iligan Sanitarium Hospital. Her true name is Naomi Saison. Anak permi Naomi, tawag na mo panimalay. Pasensya ka na sulti ko kay di ko tunay Ilongga. It's okay, Ma'am Sayonara.
Actually, pwede mo lang ma-comment down dira maskin in Bisaya. Ay kaintindi mang budpod ko, kasabot-bud ko kay akong asawa si buwan ng dako man. So I could understand a little, pero I cannot speak fluent Cebuano kay libog pang pud ang ulo ko kung anong insaktong mga tinaga o insaktong words na akong pod gamiton para magsulti sa kaninyo. Trying hard man ko mag-Cebuano, oy. Pero may time gid nga makatalk ko sa Cebuano, pero hindi amuna siya ka fluent na nang tsaktuhan lang tsaktuhan nga may kulang na. So mga ka-360, mga kanto na kita sa aton nga pagatalakayon nga Faith on Fire regarding our sibling or our family. Nga ginbutangan ko sibling or our family because there are some nga wala sa siblings, so hindi makaget. So much better gamiton na lang ang family, no? Our family, aton nga pamilya, Iloy Amay utod amuning aton nga pamilya. Kumbaga, let's talk about bilang isa ka bata. No, bilang isa ka anak na hindi kay bata, bilang isa ka anak. A faith sa imo nga pamilya, or how to create faith within family. No? Within the family nga faith, no? Faith. Ang faith, mga ka-360, sa sulod sa atong pamilya nagasugod sa pagsalig mismo sa aton nga Amay sa langit kag iya mga promisa sa aton. Dira kita magasugod gid because remember that Jesus Christ must be the center of our family. Kaya kung hindi natin siya paghimuon nga sentro, dako gid nga problema aton masugata. Arab lang kung may problema kita, abo pagbalikid sa Ginoo, pero kung wala tagabalikid. We must always balikid sa aton nga Ginoong Hesus. Sa sulod sa pamilya, kailangan gid sa ginatawag nga faith, trust sa isa kang isa. Gabudlayan ta gani, gakabudlayan kasi mo kinabuhi gani sa friendship lang. Kung may trust issue sa friendship, ano pa yan kung may trust issue kita mismo sa sulod sa aton nga puluyan? Kalain, mga ka-360. And experience that, no, sa akong nga anak. Kay napaagyan niya ko nisang una nga nagkaon siya, then dapat bala ubusay ang pagkaon. Anong iya nga ginsukad, ubuson niya. Nakatilaw man siya, mga ka-360, nga ginhabuya ang iya nga kanon sa basin. Nga abya hindi ko madakpan. Ara karon kay kasi aron ko wala siya ka-flash sang ginhabuya nga kanon. Natiidan ko gid nga may kanon gid nga nabutang. So nakigan. Dito nagsugod ginhambalan ko sa ginaobra mo, madula ang salig ko sa imo. Kaya ginatong ginastoryahan, ubuson ang pagkaon, hindi pag-usikan. Kaya paghaboy mo ginusik mo ang pagkaon. Yun ang mga ka-360, once madulaan ka salig, kalain, mga ka-360. So ginaremind ko ng bata ko, please give back the trust nga gimo nga gindula sa akon. No, pero nabalik man, may salig ko gyapon sa bata ko. Grabe ning salig ko, pati gani nga pag camporine nila sang Boy Scout nila, wala namang ginabalikan. Nagbalik lang kami sa time nga may kailangan pagali, may kulang nga may black t-shirt gali sa dapat yung suksukon, wala ma-announce ang ilang head sa Boy Scout nila. So amo na to, nakabalik kami sa amo to nga time. Kag pagsugat siya Friday afternoon, kay masimba pagkasabado, kag gindulong siya balik pagkasabado sang gabi na. So amo lang to nga time nga nakakadto kami, pero all throughout his camp wala kami because I trusted him nga kaya yan yung obrahon. Kayo yan na obrahon. Because naanad naman ng mga bata kaysa galaga kami ni Mrs. or mag-grocery kami, bili lang sa sabalay. So amo na nga daw may salig man ko sa akong nga bata maskin papano. May time kisa nga nadula pero subong na return na ang ako nga salig sa iya. So hindi kinamalikawan pero nami gid nga may faith kita, may salig kita sa aton nga sulod panimalay. Importante na. But how
how could we have, paano naton maobra ang pagtuo, ang faith sa sulod sang puluyan? Paano naton naobrahon? Exodus 20:12. Bilang isa ka bata, kung gusto mo nga may faith sa imo, ang imo ginikanan, remember the Exodus 20:12. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. And of course, in Colossians 3:20, mo lang tandaan yung Exodus 20:12 kag Colossians 3:20. Colossians 3:20, it says, "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." Right? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So muna, if you want your parents to have faith in you, just obey your parents. Pero of course, itchikon mo man kung ang ginapaobra sa imo sa ginikanan, hindi man makaguba sa layi sang Ginoo. Because there are some parents, sadly but true, nga ginadulong nila ila kabataan sa kalaglagan nila. Imbes sa ilang katawhayan, imbes palapit sa Ginoo, kundi pakadto sa kalaglagan. Pero mo naman ang problema. This faith inside the family, it's not only within the child. Nga kailangan ang ginikanan, ang bata dapat mangita sa pamagi para may faith ang iya ginikanan sa iya kabataan. But we also parents, kita dapat may ubrahon man. So our children will have faith on us. Ako it's very heartwarming. It's very heartwarming nga akon nga bata every time, no? Just yesterday, first time si Mrs. akong gipasaka. Since ang preschool pang bata ko, every time magsaka sa stage ako. But this time, I told my wife, "Han, ikaw naman bisaka. Gusto ko nga ikaw man masaka man." It doesn't mean ako tod ga sige gasto sa pag-eskwela sang bata naton. You have a part. You wake up early in the morning to prepare the meal, our breakfast. You prepare our lunch packs. Tapos pagkagabi, preparar ka sa dinner. And then nagapanghimos ka sa puluyan. You have a part. So I want you to go up para na sa aton nga bata. Nagambal siya, hindi ko pa muna sa nauna. So gin ko tsaba ta aton anak. Bako BJ, bala si mami mo nga gusto mo siya masaka. Kaya nga every time nga may awarding akon nga anak, ako gid permingin na pangita. He is always asking si mami nga, "Mami din si daddy." Maski kagapon nga upod nga kabalo man siya nga si mami ang masaka, pangita mo ko gyapon. Mami din si daddy, iawa sila kabalikin at ko gali sa piyak nga side sang covered court or sang ilang gabaldon. Kaya ga-prepare ko nga to take pictures sa galinya ng parents and the students dito sa piyak nga side. So, dito ko sa piyak nga side kay Tauhay. So muna, if a child will have faith on you, kanami sa pamatyagan mga ka-360. So muna lang daw grabe ang salig sang bata ko sa ako. That's why ginabalikid ako every time may awarding, no? Kada kong since, parents, here in Proverbs 22:6, naghambal di, "Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it." Kami nga mag-asawa mga ka-360, since preschool sang amon nga bata, we always support him. Ako sang lain-laing nga mga trabaho ko, I make sure to join always my son's activity. Especially sa mga awarding nga moments. As possible. Mayo lang kay sa sini nga chimpo, dawala pa magiko na kaagi nga na-miss ang awarding niya kay daw wala may na timing. Pero I don't know in the near future, base bala mapuno aton mga schedules kag
may time nga hindi ko maka-join. So that's why I think about it and try nga si Mrs. makasaka man. Kay I don't know basi mag-busy kita or kung hindi man kita busy, matimingan nga may mag-insert ka schedule on the same day sa nga wording sa akong bata. So ara si Mrs. nakatry na sa sangsaka. But you know, we must always show our support sa aton children. Not literally nga do ginahungitan na sila nga sa tanan nga ginaobra naton ara kita gabulig. But on everything they do, we must there for them. Ara kita sa ila. Hindi kay kita ang nagagiyo para sa ila, kundi ara kita sa likod, nagatanaw, nagagiya lang sa ila. But not to touch. Ano lang, kalami man lang sa amon nga bata kay he always do his assignments at school. I don't know if he's doing it after his class or on the next day before his class. But namian ko sina nga siya nagapanuto. Wala gini sa katilaw nga nag-answer sa assignment at home. Yes, mga 360. Ang bata ko wala na ni since siguro I think from grade 2. Grade 3 na. Kay grade 2 nila is online class sila. I think from grade 3 wala na gini sa answer assignment. Grade 4 ay Grade 4. Grade 4 mga ka-360. Since grade 4 wala na ni sa answer assignment at home. Maka-answer sa permi assignment at school na. Kay katanda man, wais man. Kabalo sa nga malimit ang iya nga lingaw-lingaw paghampang sa sulod balay if he will bring his assignment at home. So he make sure nga ma-answer yung assignment at school para may time siya at home. So amo man ako ngin pa-clarify sa iya mga ka-360. That's why in Proverbs 22:6 I have proven it. If we train our child, they will grow up keeping what are the learnings they learn sa imo. So man na kay natudloan na sa nako nga mas mayo nga answeran mo ang assignment at school kay para pag abot mo didako ang time mo to play or ano dang obrahon nimo to watch videos on YouTube na dako iya time ang iyang so amo na nasunod dia. So yes mga ka-360, Proverbs 22:6 really is true. No? Importante gina sa. And of course, pati sa aton membros ang iba nato nga mga membros sa pamilya, mga pakaisa, tiyo, there's always we must be faith. Hindi nato pagdulaon man ang faith sa ila. No? Hindi madula dapat ang faith nila sa aton. In 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So we must provide to our relatives. Hindi nga provide nga ubos-ubos kita na lang gid ang magbuhi sa ila. Kaya sisuli naman na sila naman ang maging negative. So we must be there always for them. Especially sa members naton sa aton nga sulod panimalay. Hindi naton pagpabayan. We must help each other to have faith to each other. So ako medyo mabugat man bilang kita breadwinners, especially sa ibang mga breadwinner man sa family. I know they feel this one. If your family has faith on you because you are the breadwinner, hindi pagdulaay na. Be there to provide. And meaning of this provide, mga ka-360, it doesn't mean about money or food alone, but also time. So I provided money and food para sa family. My wife provided on her way sa pag-prepare her time. That's what she provides our family. Our son provides us happiness. So there are lots of kapag provide sa sulod sa pamilya. It doesn't mean lang nga pagkaon lang or kwarta. Time also is a part. Feeling is also a part of pag-provide. So muna, to have faith within the family, each one must provide their part or give their parts. So amo sa aton mga ka-360, wala sang
Wala bala kumagaya nga kay amo ko ni dapat dan, di ba? Ako ang gaobra sa panimalay ni dapat ako mapati tanan. No. Level kamo tanan dira. Syempre, hindi mapati ang sala. Kung sala, sala. So hindi siya pwede mapati. Ang tsakto, intsakto. Pwede mapati. So much better may communication within the family. So the faith will help grow and the faith on fire magakusog sa sulod sa sentro sang inyong puluyan. Munang pinaka-importante, ang pagsalig ang pagtuo sa sulod sang puluyan, wala nagakadula. You will be having an enjoyable day always. Yes. You will be having an enjoyable day always. Happy home. Wala ko rin kapati ang happy happy wife, happy life. No. There must be a happy home. Magambat ka home, kamo tanan da. Hindi po siya ganun lang asawa lang nalipay para malipay tanan. Hindi man pwede nga ang bana lang malipay para malipay ang tanan. Hindi man pwede ang bata lang malipay para malipay ang tanan. But all of you. Amo na siya. 1 Timothy 3:5 ay for if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Yes. Kailangan naton nga ma-take care ang aton kaugalingon nga puluyan, hindi lang sa pagpaninlo, kundi pati sa espirituhanon. Ma-maintain ang faith inside the church, so you will know how to care for God's church. No? Ari pagid ang isa de. Ari masubo ni no. Ang nasubuan ko sini kay may iban nga mga lugar nga katabuan eh. Sa Genesis 2:24. Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Amo ni siya. Magsiparar ang iloy bilang ikaw bana magsiparar na sa amay kag sa iloy. Pero may iban nga gakabilin sa amay kag iloy kag nagapaalaga paghapon. We must follow this. God says, therefore a man shall leave his father and his mother. Dapat magasiparar gid. And hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Galing kay may iba naman nga ginikanan nga do hindi gid magbuya sa sa ilang bata. You know mga ka-360, kung amo na nga katabo, you don't have faith to your son or daughter kung hindi mo sila pagbuyan. It's time for them to have their family. Kung nakasal na sila. Pero syempre, kung budlay pa nga buhi, kag wala pa sila puluyan, let them stay at home. Okay, it's still our, as parents, it's our still responsibility atong kabataan maskin may pamilya na because they are still our children. Pero syempre, hindi pag-spoiled. They need to try hard to do their best and to do their own family. No? Amo na siyang importante. May iban gani nga of the night sa panimalay pero separate ang gastuhanay or gabuliganay sa gastuhanan. Mayara nga of the night upod sila ginikanan pero ang ginikanan gabayad man sa bills bisan tubig tapos batunga sila man sang iyang bata sa food amo man tungaay sila so amo nang bulig da nga gitawag. Pero much better kung may kaya man lang kamo nga mga kabataan, much better nga kamo naman gasto para sa inyo amay kag iloy. Kumbaga bahawi naman. After sa gastuhan nila kag kumikaya na kamo naman gasto sa father and mother nyo. Yes, kabalo kita ang amay kag iloy naton may yara sa nga ano na tawag? Retirement or pension na may pension sila. Pero it doesn't mean nga hindi kita nga sila gyapon magasto. As possible kung kaya ta na magasto para sa ila. Gastuhan taban sila maskin pa paano. Darab lang hindi na nila pagtandugon tong ilang kwarta or pwede matandugon nilang kwarta in their wants. Sa wants na, hindi sa needs.
pwede nga ikaw na mahatag sang needs nila and sila yung pagusto sila sang wants nila. At least bala makabawi man ang ginikana naton. Especially kung retired na sila. Kaya magambal ka retired, you must be enjoying your time. Pag gusto ka na si mo na chip, okay, wala ka na yung trabaho mo, kailangan mo niya mag-enjoy sa mo ng time. But please, mga ka-360, mga nagatrabaho, hindi paghulatang nga ma-retired ka mo before you will enjoy. Please give time sometimes. Hindi pero niya, sometimes nga mag-enjoy man ka mo. Have your free time also. Break time with your family, with your wife or your husband. Give time. Amo na siya. Di paghulatang punta kay wala takabalo kung saan o ang katapusan sang aton ginhawa. So make sure to be there always sa imo panimalay. Have faith in each other. Kaya kung wala ka sang pagtuo, wow, budlay, kagamo sang puluyan. Yes, kagamugid sang puluyan. Kadamo, no, masubo lang mga mabalitaan mo bilang iban nga nagsiparar ang amay kag iloy, nagtubo sila nga kulang sila, wala amay ang iban wala iloy, mas lala pag ang iban kay wala amay kag iloy. But sometimes sila nga mga tao hindi silang mga blessed because some of them once sila na nagkapamilya nami ng ilang nga pagturing sa isa kaya na-experience siya nilang sakit. Pero be careful, but because there are some nga na-experience siya nilang sakit sa sulod sang puluyan, nadala gihapon nila sa ilang ila na mismo nga pamilya. Kaya mo to kagina di ba? Sa aton nga verse sa 1 Timothy. Sa sakto to? Sa 1 Timothy. Yeah, 1 Timothy. Hindi. Sa Proverbs 22:6, Proverbs 22:6, na train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. So, kumbaga, madumduman niya na hasta magtigulang siya. So, if you show the child happiness when he is young, madala yan na. Yun ang mga 360, ako makigan ko matuda akong bata, pero pag hindi ko busy, magtaway ko, we played mobile games nga favorite niya, nga makaya ko ang pangon. Then, may time kisa nga mabisi ko, Daddy, pwede ta ka-play sa kamuning game. Ako, pasensya, gid. Kay busy, may obrahon ko. So, na, every time, makita mo man sa masubal, giling wala ka mahimo kung may obrahon ka. But after nga makataway liwat, ako na mismo gagad, BJ, let's play. Kabala na sa automatic pag ko let's play na. Isaga play pa na sa kaupod siya nga friends sa mobile games nila ginampang, naka-v-call pa na sila. Video call. Gulpin sa, ay, dilagid. May obrahon ko. May obrahon pero mag-games kami na ngawduwa. So, that's happiness. Look for the happiness of your children. Especially, ang pinaka nalipay sa inyong kabataan if you will have time for them. Yes, if you will have time for them. So mga ka-360, ari na kita sa punta sa aton nga topiko sa sininga adlaw about faith on family. So right now, magkakatot kita na sa short break. Sa pagbalik naton pagbabasahon ang inyong mga comments, prayer requests, kumayara kag mga additional insights sa aton nga topiko sa sininga adlaw. Sa pagbalik mga ka-360 sa atong Morning with a Friend, diri lang gihapon sa Adventist World Radio, Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Morning with a Friend. Morning with a Friend. AWR 360. And we are back para sa last portion sa ating programa Morning with a Friend. Kaupod yapon inyo ka 360 Brian Lacson. Mga ka 360, let's check this out. Wala na may nag-comment po. Ari, aton ma-update kita.
again. Okay, ma-update kita mga ka-360 sa aton nga panahon sa sining adlaw. March 6, 2024. Okay? Magabasa kita dire. Mayara kita sa easterlies nagapa-apekto sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So, mainit yung hangin ang easterlies. Ang bilog ng Pilipinas magkaka-experience siya ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Pati lang kuguro sa partly cloudy. Kaya daw haluson kagid makakita subong sang panganod. As in, haluson gid. Magtangla ka sa kalangitan, blue gid kaayo. Ga-reflect gid ang tubig dagat sa kalangitan naton. Super blue gid. Ang Palawan, Visayas kag Mindanao, light to moderate ang huyop sang hangin. East to northeast ang huyop sini. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon, light to moderate. Southeast ang huyop southeast to southwest ang dapya sang hangin. Slight to moderate naman ang kabaludan naton sa bilog ng Pilipinas with 0.6 to 2.5 meters ang kataason. So let's talk about El Nino, Danay, for a while. Mga ka-360, ang El Nino gina-expect nga mag-break record or temperature record sa bilog ng kalibutan based na sa new research forecast. 90% chance sang global average for surface temperatures will reach a record high of the year leading pakadtogid sa June 2024 according na sa bag-o nga research. So ang El Nino ni malaing gini sa subong kay malawig-lawig kung isipon naton by June 2024 paasta siya. So March, April, May, June, up to 4 months nato nga experiencehan ini. Within the day lang nga sakit ang init ka ni iyawan pa ta. Ano pa yan, mag 4 months. So may possibility gid nga may magmala. May magmala nga mga katubigan naton suba sa pamanina. So this is just a prediction mga ka-360, pero halong kita kay tungod sang init kinabatyaga naton, may possibility gid nga ma-experience naton maglalagid. We will be experiencing drought kung magpadayon ini. We will be experiencing skin diseases kung wala kita nagahalong sa init. Skin disease. So, prepare kita dehydration, strokes. So, mo na nga mag-inom gid maayos ang plenty of fluids or water. Much better water. Ang Pilipinas, a tropical archipelago diri sa Pacific. Kaya nagatubang kita sa continued drought over the next several months. So makabatsyag kita sini. Kagiban pagit ang several countries diri sa South and Southeast Asia magaka-experience ang El Nino. So maapektuhan gid sini ang mga livelihoods sang aton nga mga farmers kag mangingisda. Farmers because makaluluoy lang ang mga talamnan, maigo sang tudo nga init. Ang problema ang ginakuhaan nila sa tubig nga pang bunyag sa mga tanom nila, mamalhan, mas delikado. Ang mga coral reefs naman naton sa mga kadagatan, posible man maipektuhan sa tamaan kainit, kundi nagatiner ang aton mga kaisdaan nga ginakuha sa aton mga ngisda nga ato ginakaon kada adlaw sa lamisa. So, both sa mga tanom kag mga isda posible gid maapektuhan. Maski naton mga baka, mga manok maapektuhan gid sang kainito naton. They will be affected also if sila hindi makainom tubig. They will be dehydrated. So muna maghalong kita subong, dala gid sang tubig, dala sang payong, dala sang kalo, shades para protektahan pagit kita sang kasilaw. Kaya ang silaw pagid makapabatsyag man sa aton. So mga ka-360, be careful. Dalagid permis ang inyo nga mga tubig, tanan nga pwede ka mo nga makapabugnaw. May iban pagid nga ginabaligya na sa aton online shops.
ang fan up lang na ginakabit lang na rechargeable. Pwede mga mo nakabakal to help you cool off maskin pa paano. Swerte na lang ganit subong kami hara kita sa mga modernized jeepney. Ngayon kaso magbiyahe kita, makapamugnaw kita sa biyahe. Pero be careful lang gid. Kapin pa kung nabulad ka sa initan, hindi gid magdiritso sulod sa mabugnaw nga mga lugar like sa mga fast food chain, sa mga convenience store, sa mall, likawas ang gulpiada sulod. As possible, pahandong ka mo danay or kung sa mall, sa may mga pertahan, hindi ka mo magdikit, at least makabatsyag lang ka mo gamay nga bugnaw. Relax ka mo, batsagon nyo, kapton yung ulo nyo, kung gainit, delikado ka mo sina. No? Pag sumakit dire, mas delikado ka mo da. Pero mo na, katan yung ulo nyo, kung kapin pa kung wala ka mo nakakalo, wala ka mo nakapayong kapton nyo dire, or ang lawas nyo. If you feel nga hot pa, ang inyong body, hot body. Kung init pa inyong lawas, init inyong ulo, hindi gid magsulod na sa mga mabugnaw nga lugar. As arab lang cold nga may aircon gid, pasilong nga kamo danay hasta nga mag-cool down yung lawas before the entry. Kay basic gulpi ka mo masunggo or basic gulpi ka mo matumba. So be careful mga ka-360 sa sining at chimpo sang tig-ilinit. No, hindi pa man gid summer pero naging summer na tungod sang El Nino. So halong gid mga ka-360, always bring water. Okay? So I think we are done. We will be going sa aton nga prayer at this time. So mga ka-360, please join us as we will have our prayer. Let us pray. Our most and precious Heavenly Father, madamog nga salamat sa pag-upod mo sa amon. Kag pagbulig sa amon sa pag-intindi sa faith on fire about family. Lord, let that flame keep burning ang amon nga pagtuo within the family. Together with you, of course. Kag hindi ini madula nagapadayon hasta man sa amon mga kaanakan kung sila sa ulihi magkapamilya, sila man mismo makakreate sang fire, sang faith of fire within their family. Lord, thank you for giving us this day na makatalakay na nungod sa pagtuo. Lord, thank you for there with us today. We are also praying sa amon mga kapaglaom ka mga ka-360 na mga nagminasakit, yara sa hospital or yara sa puluyan. Ihatag sa ilang mga bulong na ginakinahanglan. Kag sa bulig sang doctor kag nurses, hopefully sila maging maayo. And we are also praying sa mga ka-360 kapaglaom namon nga na dulaan sa ilang mga himata. Family Aros and Family Jansson, and Balandra. Nga hopefully this loss of theirs hindi man madula nilang pagsalig kag pagtuo sa imo. That na imbes amo nang matabo manginsuli. That because of their loss, their faith will be growing stronger. So Lord, be with them today as they are experiencing their hard times. We are also praying, O Lord, sa mga problema nagakasugata sa among mga 360 ka mga kapaglao. Give them their solutions, each kind of solutions, and let them know that that is already the solution that you have given to them. That they will be using it wisely. So ang ilang problema masolusyonan kag hindi iya magdako. Lord, we are also praying sa mga nagaselebrar sa mga ilakadlawan kag ang mga anibersaryo sa sining adlaw. Be with them. Bless them with more birthdays and more celebrations to come in their life. Lord, we are also praying sa AWRCD Crusade nga nagasigi padayon dito sa Southern Negros. May you bless all the speakers
translators, pastors, brethren, and also the listeners. Ngayara dito subong. Guide them always. Let them understand the message of love from all the speakers. Lord, thank you for the opportunity to do the ministry, to do this media ministry, and to share love to others. Thank you very much. And Lord, thank you for all the blessings that you keep on showering upon us in each and every day. And please forgive us for all our sins. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Thank you very much mga ka-360 sa pag-upod sa aton sa subong adlaw. Sa buwas naman of the night kita gihapon diri sa Morning with a Friend. Sa pangalan sa aton nga NOC President Pastor Jufone Galanza, Executive Secretary Pastor Bredo Caros, aton nga Treasurer Pastor Ebenezer Luriezo Jr., aton nga Communication Director Hope Channel and Adventist World Radio Bacolod Manager Pastor Joy Cantella. Ini ang inyo ka-360 Brian Lacson para sa Morning with a Friend. Have a nice day mga kapaglaw mga ka-360. Bye-bye. See you again tomorrow. Have a wonderful day.